AJ, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka rito sa condo unit ko? Pasensya ka na, Prince ha. Wala kasi ako sa wisyo nito mga nakaraang araw eh. Pwede bang sa loob na lang tayo mag-usap? Ay, sige. Walang problema. Pasok ka pare. Nilakihan ni Prince ang pagkakabukas ng pinto ng kanyang one-bedroom condo unit upang makapasok ang kanyang kaibigan na si AJ. May dala yung isang traveling bag at kita sa muka ang lungkot at pagkabalisa nito. Umupo si AJ sa may sofa. Kumuha ng tubig si Prince at ibinigay yon kay AJ bago siya umupo sa tabi nito. Ano ba kasing nangyari pare? Bakit parang pasan mo lahat ng problema sa buong mundo? Pare, si Grace kasi nawawala. Si Grace? Yung bago mong girlfriend? Teka, paano nawawala? Ano nangyari sa kanya? Naglehas ba? Sana nga, naglehas na lang siya pare. Pero sabi kasi ng pamilya niya, nasa bahay pa rin ang mga gamit niya, pati mga damit. Hindi ko kaya mag-isa sa apartment ko pare. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko eh. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit siya nawawala ngayon. Dapat ay hinatid ko siya sa bahay nila ng gabing yun eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo, AJ. Hindi mo alam na may mangyayari sa kanya kaya wala kang kasalanan dun. Ano na palang sabi ng mga pulis? Alam ko, hinahanap nila si Grace. Sa pamilya ni Grace nag-a-update ang mga pulis eh. Galit ang pamilya ni Grace sa akin kasi ako ang sinisisi nila. Grabe naman sila. Parang ginusto mong mangyari yun ah. Teka, ikaw, ano nang plano mo ngayon? Ewan ko pare, gulong-gulo ang utak ko ngayon. Gusto ko munang huminga sa lahat ng to. Gusto ko magpunta sa isang lugar kung saan kahit sandali makakalimutan ko mga hindi magandang nangyayari ngayon sa buhay ko. Teka. Ano kaya kung magbakasyon tayo? Parehas namang online ang trabaho natin, di ba? Kahit saan pwede tayo magpunta basta dala natin ang laptop natin at merong internet connection. Ay alam ka ba na pwede natin puntahan? Teka, gusto mo ba mag-beach? Siargao o kaya Boracay? Pwede na ako mag-book ng flight ngayon kung gusto mo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga lugar na yun pare? Ilang beses tayo nakapunta ron, di ba? Lalo na nung nandito pa si Bruce sa Manila. Natawa si Prince sa sinabi ni AJ. Nang mabanggit nito si Bruce ay naalala niya ang isa pa nilang kaibigan. College nang mabuo ang pagkakaibigan nila ni Prince, AJ at Bruce. Si Bruce ang unang nakilala ni Prince at sumunod si AJ. Simula noon ay naging solido na ang kanilang pagkakaibigan. Bagamat magkakaiba sila ng ugali, ay hindi yun naging hadlang para maging malapit silang tatlo sa isa't isa. Kinailangan nga lang na umuwi ni Bruce sa probinsya nito dahil nais na ipamanage ng pamilya nito ang rice mill business na negosyo ng pamilya ni Bruce. Sige. Mag-iisip ako kung saan magandang magpunta. Gaano ba katagal ang bakasyon na gusto mo? Kahit 1 buwan. Gusto ko lang talagang mag-enjoy muna. Siguro naman sa pagbalik ko rito sa Maynila nahanap na nila si Grace. Wow, grabe, ang tagal pala ha. Pero sige, ayos lang. Walang problema sa akin pare. Teka, speaking of Bruce, ano na kayang balita sa mukong na yun? Nung last time kasi na magkausap kami parang 1 month ago na eh. Sa akin hindi na siya tumatawag eh. Puro chat na lang. Pero sa pagkakaalam ko kasi, sobrang layo ng kinaroroonan niyo ngayon. Natatandaan ko lang sabi niya walang maayos na signal dun sa kanila. Sa bagay, ano kaya kung subukan kong kontakin si Bruce no? Baka pwede siyang sumama sa bakasyon natin. Okay lang, walang problema. Para magkaroon na tayo ng reunion. Sinubukan agad ni Prince na tawagan si Bruce pero hindi niya yon makontak. Sinabi niya kay AJ na sa mga susunod na araw na lamang niya tatawagan si Bruce. Ipinagdasal ni Prince na sana ay makasama si Bruce sa bakasyon na pinaplano nila ni AJ. Matagal na kasi niyang hindi nakikita si Bruce at sigurado siya na magiging mas masaya ang bakasyon na yon kung kumpleto silang tatlo. Para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ni AJ, inaya ito ni Prince na lumabas kinagabihan. Naghanap sila ng isang hindi mataong coffee shop. Habang nasa loob sila ng coffee shop, ay biglang tumunog ang cellphone ni Prince.
Pagtingin niya roon ay nalaman niyang tumatawag si Bruce. AJ! Si Bruce! Tumatawag oh! Naramdaman siguro ng mokong na pinag-uusapan natin siya kanina. Agad na sinagot ni Prince ang pagtawag ni Bruce. Oh Bruce, pare! Buti tumawag ka! Pinag-uusapan ka namin kanina ni AJ. Oh, anong meron at napatawag ka pare? Oo nga pare, mukhang kanina nyo pa ako pinag-uusapan. Kanina ko pa kasi nakakagat ang dila ko eh. Oh, kaya pala ako napatawag pare. Malapit na yung fiesta dito sa amin sa Barrio Look. Naalala mo, matagal ko na kayong iniimbitahan ni AJ pero puro kayo dahilan eh. Baka naman this time mapagbigyan nyo na ako. Fiesta? Wow pare, parang ang saya niya na. Pero pare, nagbabala kasi kami ni AJ na magbakasyon eh. May problema kasi tong isa nating kaibigan. Gusto mag-unwind. Hindi ko naman pwedeng pabayaan. 1 month na bakasyon ang gusto niya. Baka pwede kang sumama sa amin pare. Ni-loudspeaker ni Prince ang tawag upang marinig din ni AJ ang mga sasabihin ni Bruce. Hindi pa ako pwedeng umalis dito sa Look pare. Mahaba kasi ang preparation namin para sa fiesta eh. Pero alam mo, meron akong naisip na idea. Kung gusto nyo, dito na lang kayo magbakasyon sa amin. May git 1 buwan pa naman bago ang fiesta eh. Tamang-tama kasi 1 buwan din ang bakasyon na gusto nyo, di ba? Okay lang sana Bruce eh. Pero alam mo naman na kailangan namin ni AJ ng internet connection para makapagtrabaho. Siyempre kahit nasa bakasyon, kailangan pa rin magtrabaho para hindi mawalan ng pera pare. May wifi kami rito sa bahay pare. Hindi nga lang kasing bilis dyan sa Manila pero pwede na yun. Makakapagtrabaho pa rin kayo rito. Tumingin si Prince kay AJ. Hiningi niya ang approval ng kaibigan niya. Tumango si AJ na may kasama pang pag-thumbs up. Okay pare. Okay na okay kay AJ. Okay na rin sa akin. Isend mo na lang sa chat ang location nyo tapos sabihin mo na rin kung paano makapunta dyan ha. Tamang-tama kasi ang tagal na nating di nagkikitang tatlo eh. Mabubuo na rin ulit tayo. Kaya nga Prince, hindi na rin kasi ako makabalik dyan sa Manila kasi ang daming ginagawa rito eh. Pero don't worry, kahit malayo sa kabihas ng tong lugar namin, ay marami kayong pwedeng gawin dito, lalo na't paparating na ang fiesta. Simple lang dito pare, pero masaya. Maraming kainan, may sayawan, at may konting palabas pa. Wala kayong iisipin na gastos. Kami na ng family ko ang bahala sa inyo ni AJ. Ayos! Sige pare, kita-kits na lang soon. Excited na akong makaranas ng fiesta sa probinsya. Okay. Sige, pupuntahan ko sa pier kung saan kayo bababa para sabay-sabay tayong bumiyahe papunta sa bahay namin. Mas maganda kung makakarating kayo ng maaga para makasama kayo sa paghahanda namin sa fiesta. Nang matapos na ang pag-uusap ni na Prince at Bruce, ay sila naman ni AJ ang nag-usap. Talaga bang okay lang sa'yo na doon tayo magbakasyon kina Bruce ng 1 month, AJ? Oo naman, walang problema sa akin. Okay sa akin basta yung hindi pa natin napupuntahan para maiba lang. Saka, chance na natin to para makasama ulit natin si Bruce. Sa bagay, may point ka. Pero sana, after ng bakasyon natin makita na ng mga pulis si Grace, no? Sana nga pare, miss na miss ko na siya eh. Sana okay lang siya kung nasan man siya ngayon. Pinaghandaan na ni na Prince at AJ ang pagpunta nila kina Bruce hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis nila. Bitbit ang kanilang maleta ay sabik na sumakay sina Prince at AJ ng bus papunta sa isang pier. Mula sa pier ay sumakay sila ng barko at inabot ng halos 1 araw ang kanilang biyahe sa karagatan. Nang makarating sila sa isang pier ay doon na sila sinalubong ni Bruce. Masayang masaya silang tatlo na makalipas ang ilang taon ay muli silang nagkita-kita. Buti na lang nakarating kayo na maaga mga dude. Grabe, ang laki ng pinagbago mo ah. Ikaw din Bruce, lumaki ang katawan mo ah. Ito ba? Kakabuhat ko to ng sako-sakong bigas. O ano, kumusta naman kayo? Ayos lang pare, excited na rin kaming maka-experience ng province life. Kaya nga, matagal ko nang gusto ma-experience ang mas simpleng buhay sa labas ng Manila. Sinisiguro ko sa inyo na mag-e-enjoy kayo rito na sobra. O paano, tara na. Medyo mahaba-haba pa ang biyahe natin bago tayo makarating sa bahay namin.
Mula sa pier ay sumakay sila ng 3 sa jeep. Habang sakay ng jeep, pinagmasdan ni na Prince at AJ ang mga tanawin sa kanilang nadaraanan. Mga bundok, bukirin, at mga hayop sa mga pastulan. Malayong malayo yon sa araw-araw nilang nakikita sa syudad. Nang makarating sila sa Baryo Look, sinalubong agad sila ng pamilya ni Bruce. Mainit ang pagtanggap ng mga yon sa kanila. Pero napansin kagad ni AJ na tila may kakaiba sa mga residente. Ilang beses niyang nahuling nakatingin ng matagal ang ilan sa kanila, kaya medyo hindi naging komportable doon si Prince. Bruce, ganito ba talaga sa lugar nyo? Kapag may dayo pinagtitinginan ng mga tao? Nako, masanay ka na. Minsan lang kasi makakita ang mga tao ng bagong muka dito sa Baryo Look. Ayaw mo ba nun? Parang artista ang datingan nyo rito ni AJ. Ewan ko. Hindi lang ako komportable, pare. Alam mo naman hindi ako sanay sa maraming tao. Hayaan mo na. Ilang araw lang naman yan. Kapag medyo nagtagal na kayo rito, tiyak ko, masasanay na sila sa inyo ni AJ. Nang makapasok sila sa bahay ni na Bruce, ay agad silang inasikaso ng pamilya nito. Naghanda pa ng masasarap na pagkain ang mga yon para sa kanila, na parang piyesta na ng araw na yon. Masaya ang ambience sa bahay, ngunit hindi maialis ni Prince ang pakiramdam na parang pinagmamasdan sila ng lahat ng naroon. Matapos kumain, ay inihatid na sila ni Bruce sa isang malaking kwarto na nasa ikalawang palapag ng malaking bahay ni na Bruce. O paano? Magpahinga muna kayo. Bukas, ipapasyal ko kayo rito sa Baryo Look. Tapos, sa mga susunod na araw, makikisali tayo sa mga activities na ginagawa rito bago sumapit ang araw ng piyesta. Sige pare, mukhang tahimik dito sa inyo Ang saya ng ganitong buhay, no? Oo naman. Ito yung bagay na hindi natin makikita sa Manila. Lalo na kapag piyesta. Parang nagiging buhay na buhay ang lugar na to. Excited na akong makita yan, pare. Ibang-iba to sa mga nakasanayan natin sa syudad Iniwan na sila ni Bruce para makapagpahinga na sila. Inuna nilang ayusin ang mga gamit at damit nila sa isang cabinet. Habang nag-aayos ng gamit, napansin ni AJ na tahimik si Prince. AJ, okay ka lang ba? Parang tahimik ka. Napansin mo ba yung mga tao kanina, pare? Parang ang dami nilang nakatingin sa atin. O baka masyado lang akong praning. Baka natutuwa lang sila kasi bihira ang mga bisita rito Siguro nga no. Pero parang hindi lang basta titig Parang ano pare. Basta parang may iba. Lalo na sa pamilya ni Bruce. Parang kakaiba ang tingin nila sa ating dalawa. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Baka maparanoid ka palalo Mamaya, hindi mo na ma-enjoy ang pagstay natin dito. Ikaw din. Kung sa bagay, baka nga praning lang ako. Pero teka, maiba ako pare. Grabe pala ang laki nitong bahay ni na Bruce, no? Parang mansyon. Kaya nga nagulat rin ako. Pero hindi na nakapagtataka kasi ikaw ba naman ang may rice mill Matapos na maayos ang mga gamit nila, ay nagpahinga na sina Prince at AJ. Napakalaki ng kama roon, kaya naging komportable silang dalawa. Ngunit hindi tuluyang naalis sa isip ni Prince ang agam-agam na gumulo sa kanya simula nang dumating sila roon. Kinabukasan, maagang nagising ang tatlo para mamasyal sa Baryo Look. Umikot sila sa mga kalapit na bukirin at kagubatan, sakay ng owner-type jeep ni Bruce. Natuwa sina Prince at AJ dahil ipinakilala sila ni Bruce sa ilang taga roon. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pamamasyal, lalo pang napansin ni Prince na tila binabantayan sila ng mga tao. Kahit saan sila pumunta, may mga matang nakamasid sa kanila. Bruce, ang dami palang tao rito, no? Ang liit lang ng baryo nyo pero ang daming tao. Pero Bruce kakaiba pa rin ang tingin nila sa amin ni AJ. Siguro, curious lang sila sa inyo kasi hindi nila kayo kilala. Oo nga pare, kinausap ko na yung si Prince kahapon Sabi ko, wag siya masyadong paranoid. Wala naman sigurong gagawin masama ang mga tao rito sa aming dalawa, di ba? Alam nyo, mababait ang mga tao rito. Ako na nagsasabi sa inyo.
Kahit hindi nila kayo kilala, tutulungan nila kayo kapag kinakailangan. Pero hindi ba? Parang kakaiba ang tingin nila. Lalo na kanina. Parang may mga usapan pa sila habang dumadaan tayo. Alam mo, Prince, normal lang yan dito sa Baryo Look. Gaya ng sinabi ko, bihira ang may taong dumadayo rito. Kaya huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw talaga, oh. Tumango na lang si Prince kahit pa may bumabagabag pa rin sa kanya. Hirap siyang ipagsawalang bahala ang pakiramdam na parang lahat ng tao roon ay pinagmamasdan ang bawat galaw nila ni AJ. Gabi na nang makabalik sila sa bahay ni na Bruce. Sakto na oras na para sa hapunan. Matapos ang hapunan, nagpahinga na sina Prince at AJ sa kanilang silid. Nahirapang makatulog si Prince habang si AJ naman ay nakatulog kagad pagkahiga sa malambot na kama. Habang nakatitig sa kisame si Prince ay nakarinig siya ng kakaibang tunog sa labas ng bahay. Parang mga kaluskos ng paa at mga pagaspas ng pakpak. Pinilit niyang iisantabi ang takot at pumikit na lang, ngunit hindi siya nakatulog ng maayos ng gabing yun. Kinabukasan ay dinala sina Prince at AJ ni Bruce sa bigasan ng pamilya nito. Nakita nila ang ginagawa ng mga tao ron at kung gaano kalaki ang mga taniman ng palay ni na Bruce. Kumusta nga pala ang tulog nyo kagabi, mga pre? Nakapag-adjust na ba kayo? Masarap na ang tulog ko. Hindi nga kami nagbukas ng aircon kasi malamig na eh. Hinayaan lang namin nakabukas yung bintana. Ako pare, medyo namahay pa ako. Pero siguro sa mga susunod na gabi magiging okay na ang tulog ko. Huwag ka kasi nag-iisip ng kung ano-ano, Prince. Gayahin mo ako. Ini-enjoy ko lang ang pagstay ko rito. Oo nga pala, AJ. May balita ka na ba sa girlfriend mo? Yun nga eh, wala pa rin. Hindi naman ako ina-update ng pamilya ni Grace eh. Kaya pagbalik ko pa sa Manila ko malalaman kung may update na ba kay Grace. Huwag kang mag-alala. Ipagdasal na lang natin na okay lang ang girlfriend mo, AJ. Maraming salamat pare ah. Pero wag na muna natin pag-usapan yan. Nandito ako para makalimot kahit isang buwan lang eh. Basta, mag-enjoy lang tayo rito. Matapos ang tour sa rice mill ay muli silang umikot sa buong baryo. Napansin ni Prince na tahimik doon kahit umaga. Tila may bumabalot na lungkot o takot sa bawat sulok ng baryo. Mga kubo ang karamihan ng bahay at ang mga tao'y tila laging nagmamadali sa kanilang mga gawain. Bruce, napakatahimik masyado dito sa baryo nyo, no? Hindi ba dapat abala na mga tao sa paghahanda para sa fiesta? Ganito talaga rito, pare. Simple lang ang buhay. Di katulad sa syudad na laging maingay. Mas payapa rito. Kaya nga nagustuhan ko talaga ang tumira rito for good eh. Mukhang mas masarap nga ang ganitong katahimikan, pare. Ibang-iba sa syudad. Walang ingay ng mga sasakyan. Habang naglalakad sila, nakarinig si Prince ng usapan mula sa isang matandang babae na kausap ang isa pang residente. Hindi narinig lahat ni Prince ang pinag-uusapan. Pero sapat na ang ilang salitang pumasok sa kanyang pandinig para kabahan siya. Ayon sa matandang babae ay may nawala raw na lalaki nung nakaraang gabi. Sinubukang pakinggan ni Prince ang buong usapan, ngunit hindi niya narinig ng maayos ang buong usapan. Tumingin siya kay Bruce na tila wala namang narinig. Bruce, may nabanggit yung matanda kanina. May nawawala raw na lalaki rito? Madalas may mga kwento ng nawawalang tao rito. Pero hindi naman seryoso yun. Minsan umaalis lang ng walang paalam o kaya naman baka hindi lang nakauwi kagad. Pero madalas, sinasabi na biniktima o kinuha ng aswang. Ano? Aswang pare? May aswang dito sa Baryo Look? Yun ang paniniwala ng iba, lalo na ng matatanda. Pero alam mo naman ng ibang tao, kapag wala nang masisi sa hindi magandang nangyayari, ay isisisi sa aswang. Pero huwag kayong mag-alala, kasi walang aswang dito sa Look. Basta ako, hindi ako naniniwala sa aswang. Inimbento lang yan para may panakot sa mga bata nun para hindi na sila lumabas kapag gabi na. Ngayon kasi, hindi na madaling maniwala ang mga bata kaya hindi na uubra ang aswang-aswang na yan. Hindi na nagsalita pa si Prince, ngunit kung siya ang tatanungin, malaki ang paniniwala niya sa aswang. Sa probinsyang kinalakihan niya,
ay kilalang manunugis ng aswang ang lolo niya. Bagamat hindi pa ito isinisilang nung kasagsagan ng pagiging manunugis ng kanyang lolo, ay naniniwala pa rin siya sa mga ikinuwento nito noon tungkol sa kung paano ito nakipaglaban sa napakaraming uri ng aswang. Patuloy silang naglakad at napansin ni Prince na kahit saan sila magpunta, tila may mga matang nakatitig sa kanila. Para bang sinusundan sila ng tingin ng mga tao, lalo na kapag napapadaan sila sa mga bahay na malapit sa kagubatan. Hindi niya yun maialis sa kanyang isip. Marami siyang gustong itanong kay Bruce, pero nagdadalawang isip siya kung paano sisimulan ang usapan. Nakarating sila sa isang maliit na tindahan na nasa tabi ng isang malaking puno ng balete. Madilim ang paligid kahit tanghali. Tila may bumabalot na misteryo sa paligid ng puno na nagbigay kay Prince ng masamang pakiramdam. Bruce, parang nakakatakot tong lugar niyo sa gabi ah. Lalo na tong puno. May kwento ba to? Meron. Sabi nila, nung unang panahon daw, dito raw tumatambay ang mga ligaw na kaluluwa. Pero kwento lang yun ha. Kaya wala namang dapat ikatakot. Sa probinsya, normal lang yan. Kwento-kwento lang para matakot ang mga bata. Habang nag-uusap sila, may biglang dumaan na isang lalaki na may bitbit na sako sa likod. Napansin yun ni Prince at tumigil ito malapit sa kanila. Pero hindi yun kumibo. Maya-maya pa ay umalis na rin yun. Sino yun, Bruce? Si Mang Kanor. Kilalang albularyo yun dito sa Baryo Look. Sa kanya lumalapit ang mga nakukulam, nababarang at ginugulo ng mga lamang lupa. Grabe siya makatingin kanina. Parang kakainin tayo ng buhay. Alam mo, Prince, lumalala ng pagiging paranoid mo. Ewan ko ba? Parang may kakaiba sa kanya eh. Saka sa lugar na to, pare. Parang ang daming sekreto. Hay nako, Prince. Kakanood mo yan ng horror movies. Pero ako, wala akong nararamdaman na kakaiba rito sa lugar ni na Bruce. Sobrang peaceful nga eh. Kung may choice lang ako, sa ganitong lugar ko gustong manirahan. Hindi na sumagot si Prince at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makabalik na sila sa lugar kung saan nakaparada ang sasakyan ni Bruce. Pagsapit ng gabi, muling bumalik ang takot ni Prince. Habang nakaupo sila sa sala ng bahay ni Bruce, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa labas. Hindi niya maiwasang sumilip sa bintana at mapansin na parang mas malalim ang dilim ng gabi sa Baryo Look. Wala halos ingay ng kuliglig o huni ng ibon. Bruce, mas lalong tahimik pala dito sa gabi, no? Wala man lang ingay? Hindi ba dapat mas buhay ang paligid lalo na't malapit na ang piyesta? Alam mo pare, ganito talaga rito kapag gabi. Mas tahimik, mas payapa. Hindi katulad sa syudad na halos hindi ka makakatulog dahil sa ingay. Pero parang hindi to normal na katahimikan, pare. Parang ano eh. Alam mo yun, parang may kulang. Wala man lang huni ng kuliglig o kaya ng mga ibon. Baka nasanay ka lang sa ingay sa syudad pare. Ganito talaga rito. Di mo pa siguro na-experience ang ganitong klaseng kapayapaan, no? Hindi maalis kay Prince ang kabang nararamdaman niya. Mas lalo pa yung lumalim nang makita niyang naglakad si Bruce palabas ng bahay at kinausap ang isang lalaking nasa labas. Hindi siya sigurado kung sino ang kausap ni Bruce, pero napansin niya na malalim ang pag-uusap ng dalawa. Nang bumalik si Bruce sa loob ng bahay, ay agad na nag-usisa si Prince. Sino yung kausap mong lalaki sa labas, pare? Si Mang Kanor. Yung sinasabi ko sa inyo na albularyo. Nagbigay ng babala tungkol sa aswang. Mag-iingat daw tayo. Pero wag niyong intindihin yun kasi ang tagal ko na rito sa Look pero kahit dulo ng buhok ng aswang ay wala pa akong nakikita. Hindi na sumagot si Prince pero hindi mawala-wala ang takot at pagdududa sa kanyang dibdib. Habang nakahiga si Prince sa kama ng gabing yun, ay nakatitig lang siya sa kisame. Ang akala niya ay tulog na si AJ kaya nagulat siya nang bigla yung magsalita. Prince, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko ah. Pero hindi kaya ma-offensive bro sa mga sinasabi mo na parang may sikretong itinatago tong lugar nila?
Yung kasi ang nararamdaman ko, AJ. Simula nung dumating tayo rito, ganun na ang pakiramdam ko. Nagiging open lang naman ako kay Bruce eh. Kahit na pare, kung ako man ang nasa posisyon ni Bruce at makakarinig ako sa mga bisita ko ng hindi magandang bagay tungkol sa mga tao kung saan ako nakatira, hindi ko rin magugustuhan yun. Sa tingin ko, hindi naman mamasamain ni Bruce ang mga sinabi ko sa kanya. Kilala niyo ako na hindi sanay sa maraming tao, di ba? Kaya alam niya kung saan nanggagaling ang mga sinasabi ko. Ikaw ang bahala. Ayoko lang kasi na ma-offend natin si Bruce eh. Kaibigan natin siya. At matagal na natin siyang kaibigan. Siguro naman hindi niya tayo papupuntahin sa isang lugar kung alam niya na maaari tayo mapahamak. Tumiim sa utak ni Prince ang huling sinabi ni AJ. Napagtanto niya na may punto si AJ sa sinabi nitong yon. Siguro nga ay masyado lang siyang praning. Kung ipagpapatuloy niya yon, aalis siya sa Baryo Look na walang masayang karanasan. Kaya bago siya matulog ay ipinangako niya sa kanyang sarili na iiwasan niya na ang masyadong pag-iisip. Sa gitna ng mahimbing na pagtulog ay naalimpungatan si Prince. Mula sa labas ng bintana ay nakarinig siya ng mahihinang kaluskos, kasabay ng pagaspas ng pakpak ng ibon. Bumalikwas siya at napatingin sa nakabukas na bintana. Tumayo siya at isinarado yon. Binuksan niya ang ilaw para hanapin ang remote control ng aircon. Pero nagtaka siya dahil wala sa kwarto si AJ. Bigla siyang kinabahan. Mabilis na lumabas ng silid si Prince upang alamin kung nasaan ang kaibigan na si AJ. Tahimik ang buong bahay. Nang mapadaan siya sa isang bintana, ay sumilip siya roon at nakita niyang maliwanag ang buwan sa labas. Habang pababa ng hagdan si Prince, ay muli niyang narinig ang mga pagaspas na tila malalaking pakpak na nagpatindi ng kaba sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa sala, ay naroon si Bruce, nakaupo yun sa isang silya at nakatitig sa bintana. Bruce, pare, nandito ka pala. Nakita mo ba si AJ? Wala kasi siya sa kwarto eh. Baka nasa labas lang pare. Nagpapahangin siguro. Ewan ko, parang kinakabahan ako pare. May napansin ka bang kakaiba kanina? May narinig kasi ako sa labas na parang pagaspas ng malalaking pakpak. Sigurado ka bang safe tayo dito pare? Safe tayo dito pare. Baka natatakot ka lang dahil hindi ka sanay sa probinsya. Hindi ko alam Bruce ha. Pero parang may mali talaga eh. Parang may nagbabantay sa atin. Sinasabi ko na sa'yo, wala yan. Dito, normal lang ang mga ganyan. Kinakabahan kasi ako para kay AJ eh. Nasaan na ba ang mokong na yun? Hindi man lang ako ginising para magpaalam kung saan siya pupunta. Lumapit si Prince sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at sumilip. Nanlamig siya nang mula sa hindi kalayuan ay may nakita siyang anino na naglalakad. Muling kumalabog ang kanyang dibdib. Agad siyang lumayo sa bintana habang may takot sa muka. Prince, okay ka lang ba? Aba, namutla ka bigla. Bruce, seryoso talaga ako, maniwala ka. May tao sa labas. Sumilip naman si Bruce sa bintana. Wala naman eh. May nakita talaga ako pare, seryoso. Baka kung ano na ang nangyari kay AJ pare. Alam mo Prince, masyado kang nag-overthink eh. Ang mabuti pa, samahan kita sa paghahanap kay AJ sa labas. Kukunin ko lang yung flashlight sa storage room. Nang nagtungo si Bruce sa storage room, ay nahulog sa malalim na pag-iisip si Prince. Ang totoo, ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda sa lugar na kinaroroonan niya. Ngunit ang hirap nung gawin, lalo na't marami siyang napapansin na kakaiba sa paligid. Pagkakuha ni Bruce ng flashlight, ay magkasama silang lumabas ni Prince upang hanapin si AJ. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin ng gabing yon. Panay ang linga ni Prince. Umasa siya na makikita niya kagad si AJ. Saan naman kaya nagpunta si AJ? Gabi na't lumalabas pa siya. Ewan ko ba dun? Sana man lang nagpaalam siya para hindi ganito na nag-aalala tayo sa kanya. Habang naglalakad sila palapit sa likod ng bahay, naramdaman ni Prince na may matang nagmamasid sa kanila mula sa dilim.
Bruce, sigurado ka bang walang kakaiba rito? Parang kanina pa ako nakakakita ng mga anino sa kung saan-saan eh. Sabi ko naman sa'yo pare, wala yan. Baka nagiging paranoid ka lang. Malalim na ang gabi pare. Minsan may mga bagay na naaaninag ng dahil sa liwanag ng buwan. Ewan ko pero... Iba eh. Iba talaga ang pakiramdam ko pare. Habang patuloy sila sa paghahanap kay AJ, hindi maalis ni Prince ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Nagtungo sila sa likod ng bahay at napansin nilang may mga bakas ng paa sa lupa na papunta sa masukal na bahagi ng likod ng bahay. Bruce, halika, tingnan mo to. Baka dito dumaan si AJ. Sundan natin itong mga bakas ng paa. Nagpatuloy sila sa paghahanap, pero habang papalapit sila sa kasukalan, ay lalong lumalim ang kaba ni Prince. Tahimik ang buong paligid at tanging ang mga hakbang lang nila ang kanilang naririnig. Nang makarating sila sa kasukalan, ay nakarinig si Prince ng kaluskos sa kung saan. Isang mabilis na anino ang dumaan sa gilid ng mata ni Prince. Bruce, nakita mo yun? Parang may dumaan na anino. Saan? Wala akong nakita. Pare naman eh. Nakakagulat ka. Pare, may nakita talaga ako. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo sa loob ng bahay nyo. Iba na ang pakiramdam ko rito eh. O sige, doon na lang natin hintayin si AJ sa loob. Sinamahan ni Bruce si Prince sa kwarto nila ni AJ at ganoon na lamang ang gulat nila nang makita nila roon si AJ na nakahiga at hawak ang cellphone nito. Oh, saan kayo galing dalawa? Ikaw ang saan galing, pambihira kang tao ka oh. Nagising ako na wala ka rito kanina. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Lumabas lang ako at nagpahangin. Nagkasali tayo siguro. Tsaka, ano naman ang mangyayari sa akin sa labas? Pambihira ka. Ang paranoid mo talaga, Prince. Hindi ako paranoid. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Sa susunod naman, kapag lalabas ka ng ganitong oras, ay gisingin mo ko at magsabi ka, magpaalam ka man lang. Oh, baka mag-away pa kayong dalawa. Tama na yan. Ang importante, walang nangyaring masama kay AJ. Pero AJ, tama si Prince ha. Dapat ay magpapaalam ka kapag may pupuntahan ka. Tumangulang si AJ at muling itinutok ang atensyon sa cellphone. Lumabas na si Bruce ng kwartong yon upang makapagpahinga na sina Prince at AJ. Araw ng linggo, kaya inaya ni Bruce sina Prince at AJ na magsimba. May maliit na chapel doon kung saan nagsisimba ang mga tao. Ngunit nang nagbibihis na si Prince ay napansin niya na hindi pa kumikilos si AJ. AJ, bakit di ka pa nagbibihis? Naghihintay na sa atin sa ibaba si Bruce. Baka malate tayo sa misa. Hindi ako sasama. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Para akong lalagnatin na hindi ko maintindihan. Ganun ba? Sige. Kami na lang ni Bruce ang magsisimba. Magpahinga ka na lang rito. May mga gamot nga pala ako doon pare sa bag ko. Alam ko, merong mga para sa lagnat doon. Kumuha ka na lang ha. Maraming salamat pare. O paano, alis na ako ha. Magpahinga ka na lang rito. Baka mamaya kung saan ka papupunta eh. Hindi pare, dito lang ako sa kwarto. Lumabas na si Prince ng kanilang kwarto. Pagdating niya sa ibaba ay nakita niya si Bruce na naghihintay na sa kanya. Oh, nasa na si AJ? Hindi pa rin ba tapos magbihis? Yun, hindi na raw siya sasama sa atin. Masama raw ang pakiramdam eh. Hala, okay lang ba siya? Sa tingin ko okay lang naman siya Bruce. Pinakuha ko ng gamot dun sa bag ko. Kailangan niya siguro ng pahinga. Matapos yun ay sumakay na sina Prince at Bruce sa owner-type jeep na palagi nilang ginagamit sa pamamasyal. Makalipas lang ang ilang minuto ay narating na nila ang maliit na simbahan. Nang matapos ang misa ay namasyal pa ang dalawa. Nagtungo na rin sila sa bayan upang bumili ng alak at pangpulutan dahil balak nila na mag-inom pagsapit ng gabi. Tanghali na nang makabalik sina Prince sa bahay ni Bruce. Ipinarada ni Bruce ang sasakyan sa tapat ng bahay. Hindi na nito tuluyang ipinasok sa loob ng bakuran ang sasakyan dahil nag-text ang nanay nito at nagpapasundo.
Ibinabalang nila ang mga pinamili nila at aalis na rin ulit si Bruce. Nauna na si Bruce sa pagpasok ng ilang binili nila sa bayan. Akmang papasok na sana si Prince sa gate nang makita niya si Mang Kanor na nakatayo sa kaliwa niya. Matiim ang pagkakatingin nun sa kanya. Magandang umaga po, Mang Kanor. Ikaw ba yung bisita rito mula sa syudad? Opo, ako nga po. Bakit po? Huwag kang magtiwala ng basta-basta sa mga tao dito. Lalo na kung hindi mo sila lubos na kilala. Maraming salamat po sa paalala nyo. Tumingin si Mang Kanor sa bahay ni na Bruce. Bata, may aswang sa bahay na tinutuluyan mo. Bantayan mo ang sarili mo. Mas makabubuti kung aalis ka na riyan. Iligtas mo ang sarili mo. Kinilabutan si Bruce sa sinabing yun ni Mang Kanor. Nakita niya na papalapit na sa kanila si Bruce. Tila nagmamadaling umalis si Mang Kanor nang makita nun si Bruce na paparating. Wala nang nagawa si Prince kundi ang sundan ng tanaw ang matandang lalaki. Si Mang Kanor yun, di ba? Kinausap ka ba niya? Oo. May itinanong lang. Anong tinanong niya sa'yo? Kung ako raw ba yung bisita nyo? Sabi ko oo. May iba pa ba siyang sinabi bukod doon? Wala na. Yun lang naman ang sinabi niya. Okay. Last na yung mga dala mo, di ba? Pakidala na lang yan sa kitchen, Prince. Sina Manang na ang bahala sa mga yan. Aalis na ako at baka matalakan na naman ako ni Mami. Kasi kanina pa siya naghihintay sa akin eh. Sige pare, mag-iingat ka. Nang makaalis na si Bruce, sakay ng sinasakyan ay sinundan yun ng tingin ni Prince. Hindi mawala sa utak niya ang sinabi sa kanya ni Mang Kanor na merong aswang sa bahay ni na Bruce. Kahit noon lamang niya nakilala si Mang Kanor, ay naramdaman niya na hindi yun nagsisinungaling. Pero kung totoo ang sinabi ni Mang Kanor, sino ang aswang sa bahay ni na Bruce? Ipinilig ni Prince ang ulo. Inisip niya na baka wala sa sarili si Mang Kanor. Imposibleng may aswang sa loob ng bahay ni na Bruce. Dahil gaya ng sinabi ni AJ, matagal na nilang kaibigan si Bruce at hindi sila nito ipapahamak o dadalin sa isang lugar na maaaring may mangyaring masama sa kanila. Kinagabihan, matapos ang hapunan, ay ipinihanda na ni Bruce ang pag-iinuman nilang magkakaibigan. Sa labas nila na pagkasunduan na mag-inom dahil presko doon. Nasa gitna nila ang isang maliit na mesa na may ilang bote ng alak. Masarap na pulutan at chichirya na puno ng tawanan at kwentuhan ang gabing yun. Sinimulan nilang balikan ang masasayang alaala nila noong nag-aaral pa sila ng kolehiyo. Eto, naalala niyo ba yung isang beses na nag-cut tayo ng klase para lamang manood ng sine? Oo, yung horror film na hindi natin natapos kasi natakot ka na, Bruce. Oo nga, Bruce, naalala ko yun. Ang epic nun. Kasi si Bruce pa nga nagaya sa atin na manood ng movie na yun tapos siya pala ang tatakbo palabas kasi hindi niya na kinaya. Sayang yung ticket natin nun eh. Palagi niyo kasi akong inaalas ka na duwag kaya sinubukan kong ayain kayong manood ng horror movie. Pero hindi ko pala talaga kaya. Napuno ng tawanan ang paligid habang nag-iinuman sila. Sa sandaling yon, parang bumalik sila sa pagiging simpleng mga estudyante na walang iniintindi masyado sa buhay. Pero seryoso mga pre, na-miss ko yung mga ganitong hangout. Iba pa rin talaga kapag kasama ko kayong dalawa. Oo nga pare, kaya nga saya ng trip na to eh. Parang throwback sa lahat ng kalokohan natin. Salamat at naisipan mo kaming i-invite dito sa inyo ah. Miss na miss ko na rin kasi kayong dalawa eh. Sakto, parating na ang fiesta. At least, may dahilan para imbitahin ko kayo, di ba? Ano ka ba? Kahit walang okasyon, pwede mo kaming imbitahan. Pero next time sa Manila naman tayo. Mag-bar hopping tayo doon. Sige ba, miss ko na rin ang nightlife sa Manila eh. Pero AJ, hanggang ngayon ba matinig ka pa rin pagdating sa mga chicks? Nako, hindi na pare. Simula nung maging kami ni Grace, nagpaka-good boy na ako. Oo nga, nagbago na talaga yan. Malayong malayo na ang image niya nung college tayo. Ang daming babaeng pinaiyak niya si AJ, di ba?
Pero may isang babae nagpaiyak kay AJ, si Joanna. Yung nililigawan ni AJ na hindi niya alam na nililigawan mo rin, Prince. Tapos ang ending, si Prince ang sinagot. Grabe, doon yata nasira ang image ni Prince na pagiging heartthrob na hindi tinatanggihan ng mga babae. Malakas na tumawa si Bruce pero sina Prince at AJ ay nakaramdam ng pagka-awkward. Nang mapansin ni Bruce na hindi sila tumatawa ay tumahimik yon at napainom na ng alak. Ang parting yun ng college life nila ang ayaw ng balikan ni Prince dahil muntik nang masira ang pagkakaibigan nila ni AJ nang dahil doon. Mabuti na lang at nagkausap sila ni AJ at mas pinili nila ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa magkasira sila nang dahil lang sa isang babae. Ibinalik ni Bruce ang usapan sa masayang topic. Eto mga pare, naalala niyo ba yung time na muntik na tayong di makagraduate dahil sa group project natin? Yung nagpanik tayo kasi na-delete ni AJ yung file na ipepresent natin? Nako, oo nga. Si Prince pa nga yung sobrang stress na stress nun, di ba? Siyempre, ako ang gumawa ng presentation na yun eh. Mabuti na lang at maalam akong mag-recover ng deleted files. Kung hindi, naku po, iiyak talaga tayong tatlo nun. Nagpatuloy ang pagbuhos ng alak sa kanilang mga baso habang tinitingnan ni Prince sina Bruce at AJ na nagtatawanan. Napadako ang tingin niya sa may gate. Natigilan siya sapagkat may isang tao na nakatayo sa labas ng gate. Tahimik itong nakatingin sa kanila. Biglang nakaramdam si Prince ng kakaibang kaba. Uy Bruce, sino yung nakatayo doon na tao sa may gate? Ha? Wala naman ah. Ikaw lasing ka na ba kagad, Prince? Pare, meron nga. Tignan mo, baka gustong tumagay. Teka, parang si Mang Kanor yun ah. Oo nga, tama. Si Mang Kanor nga pare. Anong ginagawa niya rito ng ganitong oras? Baka may kailangan siya, Bruce. Sandali lalapitan ko lang. Tumayo si Bruce upang lapitan si Mang Kanor. Ngunit hindi pa man nakakalapit sa gate si Bruce ay umalis na si Mang Kanor. Naiiling na lamang na bumalik sa upuan si Bruce. Ang lakas talaga ng trip ng matandang yun. Biglang umalis ng lalapitan ko na. Ang weird niya pare, no? Hindi ba ganun talaga kapag mga albularyo? Weird talaga. Pero hayaan na natin siya. Tumagay na lang ulit tayo dito. Pero hindi kaya meron siyang gustong sabihin sa atin pero nagdadalawang isip lang siya? Huwag mong intindihin yun, Prince. Tama si AJ. Tumagay na lang tayo. Sumabay si Prince sa tawa at inuman ni na Bruce at AJ. Pero sa likod ng kanyang isip, hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit nandoon si Mang Kanor. Malakas ang pakiramdam niya na may dahilan kung bakit yun nakatingin sa kanilang tatlo. Matapos ang masayang inuman, nagtungo na sila sa kani-kanilang kwarto. Alauna na ng madaling araw, kaya mas ramdam na ni Prince ang antok. Humiga na si Prince sa kama at sumunod na kagad si AJ. Ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan dala ng alak at antok. Ilang saglit lang, naramdaman niyang bumigay na ang mga mata niya at hinila na siya ng tulog. Maya-maya pa, nagising si Prince sa dahilan na hindi niya malaman. Tahimik ang paligid. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa nakabukas na bintana. Pagharap niya sa kinahihigaan ni AJ ay hindi niya yun makita. Anak nang, sana naman nagpunta si AJ? Nilibot ni Prince ang paningin sa silid nang biglang napansin niyang may kakaibang anino sa bintana. May nakaupo ron, isang nilalang na hindi niya maipaliwanag ang itsura. Dahan-dahang bumangon si Prince. Tumitig siya sa nilalang na nasa bintana. Malinaw na hindi yung tao. Meron yung malalaking pakpak. Ang namumula nitong mga mata ay kumikislap sa dilim. Napalunok si Prince. Takot na takot siya. Pero alam niya na kailangan niyang makalabas ng silid na yon. Unti-unting bumaba mula sa bintana ang nilalang. Kitang-kita ni Prince ang matutulis na kukunon at ang naglalaway nitong bibig. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa gutom habang nakatitig sa kanya. Hindi na siya nag-atubili. Agad siyang tumayo upang tumakbo palabas ng silid na yon.
Pero bago siya makalabas, isang mabilis na hampas mula sa pakpak ng nilalang ang tumama sa likod niya na naging dahilan para siya ay madapa at bumagsak ng malakas sa sahig. Tumama ang ulo niya sa sahig na kahoy. Nakaramdam ng pagkahilo si Prince, nagawa pa niyang tumihaya at bago pa tuluyang mawala ang ulirat niya, ay nakita pa niya ang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa may paanan niya. Nakatingin yun sa kanya habang nakangisi. Nagising si Prince kinaumagahan na nakahiga na siya sa kama. Maliwanag na sa labas, medyo masakit ang kanyang ulo at nang subukan niyang bumangon ay napansin niya ang bigat ng kanyang katawan. Nakapa niya ang kanyang noo at naramdaman niya roon ang isang malaking bukol. Naalala niya ang mga pangyayari noong madaling araw. Habang inaalala niya ang itsura ng nilalang na umatake sa kanya, ay napagtanto niya na isa yung aswang. Ang ipinagtataka lang niya ay kung paano siya napunta sa kama, gayong sa pagkakaalala niya ay sa sahig siya nawalan ng malay. Bumangon na si Prince at bumaba patungong kusina kung saan naroon sina Bruce at AJ. Nag-aalmusal na ang mga kaibigan niya. Oh, gising ka na pala, Prince. Kumain ka na. Lasing na lasing ka kagabi, pare. Tawa ka ng tawa eh. Umupo si Prince, nakatitig lang siya sa kawalan at pilit na inaalala ang buong pangyayari sa pag-atake ng aswang sa kanya. Pare, teka, ano yung bukol mo sa noo? Na paano yan? Bago ko sagutin ang tanong mo, ipangako niyo muna sa akin ha, na seseryosohin niyo ang sasabihin ko sa inyo. Okay. Ano ba yung pare? Hindi kayo maniniwala pare. Nakakita ako ng aswang kagabi. May malaking pakpak tapos pumasok sa kwarto. Sinubukan akong atakihin. Kaya nadapa ako. Humampas ang noo ko sa sahig tapos nawalan ako ng malay. Natawa sina Bruce at AJ sa sinabi ni Prince. Halatang hindi naniwala ang dalawa sa kwento ni Prince. Nainsulto naman si Prince pero wala na siyang pakialam. Handa siyang panindigan sa mga kaibigan niya ang sinabi niya tungkol sa pag-atake ng aswang sa kanya. Aswang? Grabe naman, Prince. Mukhang nasobrahan ka lang sa inom kagabi. Baka kung ano-ano lang ang nakikita mo. Alam kong lasing ako, pero alam ko pa rin na nangyari pare. Nagtataka nga ako kung bakit nawalan ako ng malay sa sahig pero nang magising ako, ay nasa kama na ako. Hindi naman kaya panaginip mo lang yun, Prince? O baka imagination mo lang kasi sobrang lasing ka na eh. Sang-ayon ako sa sinabi mo, Bruce. Nung madaling araw kasi nag-CR ako. Bumalik ako na nasa kama ka at wala sa sahig. Nananaginip ka lang, Prince. Kung panaginip yun, paano nyo maipapaliwanag tong bukol sa noo ko? Sige nga. Baka nauntog ka lang kung saan. Hindi mo na maalala kasi lasing na lasing ka nga. Tumingin si Prince kina Bruce at AJ pero tinawanan lang siya ng mga yon na para bang biro lamang ang mga sinabi niya. Alam nyo, hindi na ako natutuwa sa pagtawa nyo sa akin ha. Nagsasabi nga ako ng totoo. Alam ko ang nakita ko. Inatake ako ng aswang kagabi sa mismong kwarto natin, AJ. Kilala nyo ako. Hindi ako sinungaling. Hindi ko ugaling gumawa ng kwento. O pare, relax lang. Kung may aswang man dito, dapat ako mismo ang unang makakakita o makakaalam. Pero sa tagal ko nakatira dito, pare, walang makapagpapatunay na may aswang dito sa Baryo Look. Sorry kung natawa kami, Prince ha. Pero sobrang imposible kasi na sinabi mo eh. Saka, may aswang ba na papasok sa loob ng isang bahay? Sabi mo pa may pakpak. Hindi ba mahihirapan yung kumilos sa loob ng bahay, pare? Tumaas ang kilay ni Prince, ngunit hindi na lang siya sumagot. Naramdaman niya na kahit anong sabihin o paliwanag niya, ay hindi siya paniniwalaan nina AJ at Bruce. Ngunit hindi mababago ng sinabi ng dalawa ang katotohanan na alam niya. Naniniwala siya na totoo ang nangyari nung madaling araw, kaya napagtanto niya na hindi na sila ligtas sa lugar na yon. May nangyayaring kababalaghan sa paligid at hindi niya yun maaaring ipagsawalang bahala lang. Hindi maalis sa isip ni Prince ang pag-atake sa kanya ng aswang. Kahit na sinubukan niyang isang tabi yun, ay tila paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng nilalang na may malalaking pakpak at ang pag-atake nun sa kanya. Habang nagpapahinga sa sala ng bahay ni Bruce, naramdaman ni Prince na kailangan niyang gumawa ng paraan para maunawaan kung ano ba talaga ang nangyari. Tumayo siya at lumabas ng bahay. Nagdesisyon siyang mag-ikot sa baryo
upang makahanap ng mga sagot. Naglalakad siya sa kalsada nang bigla niyang makita si Mang Kanor na nakatayo sa gilid ng daan. Mabilis siyang lumapit dito. Hindi niya alam pero may pakiramdam siya na ang matandang lalaki ang makapagbibigay sa kanya ng kasagutan na hinahanap niya. Mang Kanor, kailangan ko po kayong makausap. Anong kailangan mo sa akin? Hindi po ba sinabi niyo sa akin may aswang po sa bahay kung saan ako nakatira? Sino po sa kanila? Sino sa mga tao sa loob ng bahay ni Bruce ang aswang? Luminga si Mang Kanor sa paligid na parang nais nitong makasiguro na walang makakarinig sa mga susunod nitong sasabihin. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang aswang. Pero may nararamdaman akong malakas na presensya ng aswang sa bahay na yon. Ibig po sabihin hindi niyo po alam? Paano niyo po nasasabi na may aswang kung hindi niyo naman alam kung sino? Hindi lahat ng bagay ay nakikita ko. Pero ang presensya ng aswang sa bahay na yon ay sadyang malakas. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa loob ng bahay na yon. Nanlamig si Prince sa mga sinabi ni Mang Kanor. Hindi niya alam kung sino sa mga kasama niya sa bahay ni Bruce ang dapat niyang pagkatiwalaan. Kung ganun, Mang Kanor, ano pong dapat kong gawin? Magmasid ka. Manatiling alerto. Hindi mo alam kung kailan aatake ang aswang. Pero Mang Kanor, paano ko malalaman kung sino po ang aswang? Ang aswang, kapag nasaan yung tao, ay marunong magtago. Pero hindi magtatagal ay makikita mo rin ang kaibahan niya sa mga kagaya nating normal na tao. Sa ngayon, magtiwala ka sa nararamdaman mo. Huwag mong hayaan ang takot na magpahina sa'yo. Ngunit mas makabubuti kung umalis ka na rito bago pa may mangyari sa'yo na hindi mo magugustuhan. Salamat po, Mang Kanor. Tatandaan ko po mga sinabi niyo. Mabuti. Kung kailangan mo ko, hanapin mo lang ako. Sa ngayon ay kailangan ko nang umalis dahil may gagawin pa ako. Sa paglayo ni Mang Kanor ay nanatiling nakatayo si Prince. Ang daming tanong na gumugulo sa isip niya. Hindi niya alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa bahay ni Bruce. Pero isa lang ang sigurado siya. Kailangan niyang mag-ingat kung nais pa niyang mabuhay. Sa kabila ng lahat ng mga hindi magandang nangyari, ay pinili pa rin ni Prince ang manatili sa Baryo Look. Isinantabi niya ang gumugulo sa utak niya dahil nahiya siya kina Bruce at AJ. Sa tuwing kasama kasi siya ng dalawa ay palaging lumilipad ang isip niya. Isang umaga, naglakad sina Prince, AJ at Bruce sa Baryo Look upang panoorin ang mga taong naglalagay ng banderitas. Galing sila sa gubat kung saan pinuntahan nila ang isang maliit na talon. Habang naglalakad sila, napansin nila ang kaguluhan sa gitna ng plaza. Ang mga tao ay nagsisiksikan, may mga nagbubulungan at may ilan na tila gulat at takot. Ano kayang nangyayari ron? Tara, tingnan natin. Wala lang yon. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Medyo nagugutom na ako eh. Teka, sandali lang tayo. Kung gusto nyo mauna na kayo. I-check ko lang yon. Hindi na hinintay ni Prince ang sagot ng dalawa niyang kasama at nagtungo na siya sa kumpulan ng mga tao. Sumunod sa kanya sina AJ at Bruce. Sumiksik sila sa mga taong nagkukumpulan. Sa gitna ng pulutong, bumungad sa kanila ang nakahandusay na katawan ng isang lalaki. Maraming dugo ang nasa paligid nito at tila kinatay ang katawan. Para bang nilapa ng isang mabangis na hayop ang lalaking wala ng buhay. Diyos ko po! Ano to? Ang tanong, anong nangyari sa kanya? Grabe naman ang pagkakapatay sa kanya. Hindi na kinaya ni Prince ang karumal-dumal na senaryo at nagmamadali siyang umalis sa kumpulan ng tao. Halos patakbo niyang tinungo ang isang puno sa kabilang kalsada. Sumuka siya sa gilid ng puno. O pare, ayos ka lang ba? Sabi ko naman kasi sa'yo wag na nating i-check eh. Tingnan mo nangyari sa'yo ngayon. Hindi pare, mas mabuti na nakita natin yun. Ayos lang naman ako. At least, aware na tayo sa nangyayari sa lugar na to. Sobra naman yun pare. Sino kayang pumatay dun sa lalaki? Nakakaawa.
Siguro baka hayop lang yun. May mga ligaw na hayop dito minsan eh. Kaya malamang yun ang salarin. Hayop, Bruce? Hindi yun magagawa ng hayop. Nakita mo ba yung itsura ng bangkay at mga sugat niya? Alam mo kung anong pumatay doon. Aswang. Aswang pare. Aswang ang pumatay sa lalaking yun. Tumahimik si Bruce at AJ sa sinabi ni Prince. Napansin ni Prince ang pag-aalinlangan sa mukha ni Bruce at kahit si AJ ay tila hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Sa puntong yon, nagdesisyon na si Prince. Hindi, ayoko na. Hindi ko na kaya magstay pa rito after na nakita natin. Kailangan na nating umalis dito, AJ. Bruce, ayoko na maghintay pa ng isang gabi at baka kami na ang sumunod. Teka, sandali, Prince. Huwag ka magpadalos-dalos. Hindi aswang ang pumatay doon. Ako na nagsasabi sa'yo, walang aswang dito. Bruce, tingnan mo nga yung katawan ng lalaki. Hindi yung gawain ng kahit na anong hayop. At hindi ko rin maaalis sa isip ko yung nangyari sa akin na inatake ako ng aswang. So teka lang, bakit ba parang may pinagtatakpan ka ha, Bruce? Ang dami ng ebidensya na may aswang dito sa inyo, pero paulit-ulit mo sinasabi na wala. Dahil wala naman talaga, Prince. Ano ka ba? Prince, baka kasi masyado ka na napaparanoid. Wala kang pruweba na aswang talaga ang pumatay dun sa lalaki. Kaya nga ako natatakot AJ. Ayoko maghintay na mangyari ulit yon tapos baka tayo nang susunod na mabiktima. Mas mabuti nang umalis na tayo dito habang buhay pa tayo. Alam ni Prince na hindi lubos na naiintindihan ni na Bruce at AJ ang nararamdaman niya. Pero para sa kanya, sapat na ang nakita niya noong mga nakaraang gabi para magdesisyon siya na umalis sa Baryo Look. Sigurado ako, pare, walang aswang dito. Ipinapangako ko na walang masamang mangyayari sa inyo ni AJ. Hindi ko kayo iimbitahan dito kung alam ko na hindi kayo ligtas. Prince, paano naman ako? Mag-isa lang ako dito kung aalis ka. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkakasama-sama na tatlo Tapos, aalis ka naman kagad. Napaisip si Prince. Gusto niya nang umalis pero ayaw niyang iwan si AJ. Lalo na't mukhang ayaw din nun nang basta na lang umalis doon. Okay, fine. Hindi na muna ako aalis. Hindi ko kayang iwan ka, AJ. Pero pagkatapos ng fiesta, aalis na kagad tayo dito. Hoy, salamat naman. Huwag ka kasi mag-isip ng kung ano-ano. Maniwala na lang tayo kay Bruce. Walang mangyayaring masama sa atin dito. Inakbayan siya ni AJ habang si Bruce naman ay tinapik siya sa balikat. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Wala siyang ibang dasal ng sandaling yon, kundi ang makaalis sila ni AJ sa Baryo Look ng ligtas at buhay. Hindi nawala sa utak ni Prince ang imahe ng bangkay na nakita nila. Pakiramdam niya ay habang buhay na yung mananatili sa isip niya. Pakiramdam niya ay wala ng ligtas na lugar sa Baryo Look. Kahit sa mismong bahay ni na Bruce, pakiramdam niya ay may mangyayaring masama sa kanila ni AJ anumang sandali. Lalo na't sinabi ni Mang Kanor na merong aswang sa bahay na yon. Nais niyang makasama si Bruce pero nang sandaling yon ay pinagsisihan niya kung bakit pa sila nagtungo roon. Kung kaya lang niyang ibalik ang oras ay hindi na sila sumang-ayon sa imbitasyon ni Bruce. Isang hapon, mag-isa si Prince sa kwarto. Nakadungaw siya sa bintana habang malalim na nag-iisip. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at maya-maya pa ay nakita niya si AJ na tumayo sa tabi niya. Ang lalim ng iniisip mo, Prince Aswang pa rin ba ang gumugulo sa'yo? Napansin mo ba si Bruce, pare? Parang Parang may kakaiba sa kanya. Kakaiba? Anong ibig mo sabihin? Wala akong napapansin na kakaiba sa kanya, pare. Hindi ko alam Pero parang may itinatago siya sa atin. Simula pa lang, pare. Parang masyado niyang pinagtatakpan ng mga hindi magandang nangyayari rito. Parang hindi niya binibigyan ng pansin ang mga nangyayari sa lugar na to. Yung pinatay na lalaki. Parang wala lang sa kanya. Siguro dahil hindi nila kamag-anak yung pinatay. Kahit na, pare. The fact na may ganung pagpatay dito sa lugar nila, hindi ba sapat na yun para matakot o maalarma man lang siya? Iba ang pakiramdam ko, AJ.
Parang masyado siyang kalmado sa kabila ng mga nangyayari. Parang palagi siyang walang pakialam. Napabuntong hininga si AJ. Prince, masyado ka lang nag-iisip. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na mag-enjoy na lang tayo rito? Saka sa Manila tayo lumaki pare. Hindi ko ini-expect na naniniwala ka sa mga ganyang bagay. Pero bago ako pumunta sa Manila pare, tumira muna ako sa probinsya. Manunugis ng aswang ang lolo ko at naniniwala ako sa mga kwento niya tungkol sa aswang. Pare, maniwala ka. Totoo ang aswang. Ewan ko hindi ako sure. Saka si Bruce, matagal na natin siyang kaibigan eh. Hindi niya tayo ipapahamak. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa iyon? Oo nga. Pero hindi ko talaga maiwasang magduda sa kanya dahil sa mga kilos at sinasabi niya. Pero sana nga mali ako pare. Kasi hindi ko alam ang magagawa ko kapag ka may kaibigan ako na nagtraidor o nagsinungaling sa akin. So ano plano mo? Gusto mo ba na kausapin natin siya? Hindi pare. Hindi pa ngayon. Wala pa akong konkretong ebidensya para patunayan na may aswang nga rito. Kahit nakita ko mismo yung aswang at inatake na ako, hindi pa rin naman kayo naniniwala sa akin, di ba? Kailangan ko pang mag-imbestiga. Malalaman din natin kung ano ang totoong nangyayari dito. Kung ano man ang itinatago ni Bruce, dapat natin yung malaman. Natahimik ulit ang dalawa, pero ramdam ni Prince na kahit si AJ ay nag-iisip na kagaya niya, kailangan nilang malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. Maya-maya pa ay nagulat ang dalawa nang biglang pumasok si Bruce. Oh, ang seryoso yata ng pinag-uusapan nyo ah. Pwede bang makisali? Wala Bruce. Tungkol lang sa trabaho namin. Ganun ba? Ay, oo nga pala. Nagluto si Manang ng merienda. Bumaba na muna kayo ron para makakain. O sige, susunod na lang kami. Isang tango ang isinagot ni Bruce at umalis na rin yon. Makahulugang nagtinginan sina Prince at AJ. Makalipas lang ang ilang sandali ay bumaba na sila upang saluhan si Bruce sa pagmimerienda. Habang kumakain silang tatlo ay nagsalita si Bruce. Oo nga pala. Lumabas na yung resulta ng investigasyon ng mga pulis dun sa lalaking nakita natin nung nakaraang araw. Ang sabi, mabangis na hayop nga raw ang pumatay dun sa lalaki. Anong hayop daw? Hindi pa nila matukoy eh. Pero tuloy pa rin naman ang investigasyon. Sabi ko na sa'yo, Prince hindi aswang ang may gawa nun. Malamang syempre hindi nila sasabihin na aswang. Pagtatawaran sila ng mga tao eh. Saka, may nakita na ba kayong aswang na hinuli ng pulis? Wala pa naman, di ba? Prince, pwede bang simula ngayon eh? Ayoko nang makarinig ng salitang aswang. Nakikiusap naman ako sa'yo pare. Malapit na ang piyesta dito sa Barrio Look. Ilang araw na lang kayong mag-i-stay dito. Gusto ko sana na sa natitirang araw na yon ay mag-enjoy na lang tayo. Okay. Sinabi mo eh. Maraming salamat, Prince. Matipid na ngumiti si Bruce kay Prince. Habang kumakain si Bruce, ay pasimple yung tiningnan ni Prince. Sa sinabi ni Bruce, ay mas lalo niyang napatunayan na pinagtatakpan talaga nito ang hindi magandang nangyayari. Mas lalong lumalim ang hinala niya na merong itinatago si Bruce sa kanila ni AJ. At hindi siya makakapayag na aalis sila sa Barrio Look nang hindi yun nalalaman. Isang madaling araw, mahimbing na natutulog si Prince nang biglang may yumugyug sa katawan niya. Mabilis niyang minulat ang kanyang mga mata at nakita niya si AJ na nakatingin sa kanya. Bukas na ang ilaw kaya malinaw niyang nakita ang sugat sa ulo ni AJ. May dugong umaagos sa mukha nito. Ano nangyari sa'yo, AJ? Bakit may sugat ka sa ulo? Prince, kailangan na nating umalis dito. Bumangon agad si Prince. Litong-lito siya. Doon niya nakita na hindi lang sa ulo ang sugat ni AJ. May malalim itong sugat sa braso at ang damit nito ay may bahid ng dugo. Bakas sa mukha nito ang takot. Umalis na tayo rito ngayon, pare. Huwag na nating dalhin ang mga damit natin. Yung wallet na lang natin ang dalhin natin. Sandali, AJ. Hindi kita maintindihan kung bakit tayo aalis. Kailangan muna nating magpunta sa ospital. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka nasugatan? Prince, tama ka sa sinabi mo. Dapat pala noon pa lang nakinig na ako sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin?
Inatake ako, Prince. Inatake ako ng aswang. Naglalakad ako nang biglang may aswang na humarang sa akin. Mabuti na lang at nagawa ko makatakas. Biglang natigilan si Prince. Nanlamig siya sa sinabing yun ni AJ. Kailangan na natin sabihin to kay Bruce. Sigurado ako na sa pagkakataon na to ay maniniwala na siya na merong aswang dito sa lugar nila. Ikaw ang magpapatunay sa kanya na tama ang lahat ng hinala ko. Wag! Hindi natin pwedeng kausapin si Bruce tungkol dito, Prince. Tama ka na merong itinatago si Bruce sa atin. Si Bruce! Pare, siya ang aswang! Siya ang umatake sa akin! Nakita ko na nagbago ang anyo niya mismo sa harapan ko. Hindi ako maaaring magkamali, Prince! Aswang si Bruce, kaya kailangan na nating umalis dito. Sigurado ako napapatay niya tayo dalawa dahil alam ko na ang sikreto niya. Ano? Sigurado ka ba? Baka... Prince, tingnan mo ko. Tingnan mo ang mga sugat ko, pare. Sa tingin mo ba gawa lang to ng tao? Hindi ako nagsisinungaling. Kailangan na natin tumakas habang may oras pa. Ayoko pang mamatay, pare. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Sa pagkakataon na yon ay napahagulgul na si AJ. Ramdam ni Prince ang takot ng kaibigan niya. Hindi makapaniwala si Prince sa sinabi ni AJ. Aminado siya na pinag-iisipan niyang may itinatago si Bruce, ngunit hindi niya akalain na ganong klase ng sikreto ang itinatago ng kaibigan nila. Okay, sige. Aalis na tayo ngayon, AJ. Hindi na tayo pwedeng manatili rito. Iligtas muna natin ang sarili natin tapos saka natin isipin kung anong susunod natin gagawin. Bilisan natin, pare, bago pa bumalik si Bruce. Sigurado ako nakatapusan na natin kapag nahuli niya tayo. Agad na kumilos sina Prince at AJ. Wallet lang ang dinala nila. Pasimple ring dinala ni Prince ang Swiss knife na palagi niyang daladala. Kailangan nila yun ni AJ kung sakali man na maipit sila sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi siya papayag na hindi sila lalaban kung sakali na makaharap nila si Bruce. Tahimik ang buong kabahayan nang lumabas sila ng kwarto. Hindi nila maiwasang lumingon-lingon sa paligid dahil baka nasa likod na pala nila si Bruce nang hindi nila alam. Saan tayo pupunta? Kahit saan, pare, basta malayo dito. Dapat makaalis tayo bago pa may mangyaring masama sa atin. Sana'y may masakyan pa tayo papunta sa pier. Kung wala, maglalakad tayo o kaya tatakbo. Kailangan na natin makaalis sa lugar na to, pare. Hindi ko na kaya rito. Mamamatay tayo rito, pare. Nagpatuloy sila sa paglakad palabas ng bahay hanggang sa narating na nila ang pintuan. Huminga ng malalim si Prince bago niya binuksan ang pinto. Nanlamig si Prince nang marinig nila ang ugong na paparating na sasakyan. Nakita nila ang owner-type jeep ni Bruce na huminto sa harapan ng gate. Bumaba mula ron si Bruce upang buksan ang gate. Si Bruce, pare, nandiyan na siya. Anong gagawin natin? Sa likod tayo dumaan. Tara na, bilisan natin! Mabilis na tinungo ni na Prince at AJ ang pinto sa may kusina. Doon sila lumabas. Wala silang nakita kundi ang kasukalan na nagtatago sa dilim. Alam nilang yun lang ang natitirang daan upang makatakas sila. Gamit ang flashlight ng kanilang cellphone ay tinanglawan nila ang kanilang dinadaanan. Diretso tayo sa gubat, pare. Doon tayo lalabas para makapunta sa main road. Sigurado ka ba? Baka mas mapanganib doon. Wala na tayong ibang pagpipilian. Kung mananatili tayo dito, siguradong mahuhuli tayo ni Bruce. Hindi na tayo ligtas sa bahay na to. Wala nang nagawa si AJ kundi ang pumayag sa sinabi ni Prince. Ang kasukalan ay mas malala kaysa sa kanilang inaasahan. Matataas ang mga damo at ang mga sanga ng puno ay tila sinadyang harangan ng daan nila patungo sa kagubatan. Nagpatuloy sila, nagmamadali sila at hindi lumilingon pa sa bahay na iniwanan nila. Prince! AJ! Bumalik kayo rito! Mas lalong binilisan ni na Prince at AJ nang marinig nila ang sigaw ni Bruce. Sa wakas ay narating na nila ang gubat. Panay ang lingon ni Prince upang masiguro na hindi na nakasunod si Bruce sa kanila. Sandali lang, Prince. Magpahinga na muna tayo. Napahinto sa pagtakbo si Prince. Nakita niya na nakasandal sa katawan ng puno si AJ habang habol ang paghinga. AJ, alam ko nakakapagod tong ginagawa natin pero hindi tayo pwedeng tumigil. Baka nakasunod pa rin sa atin si Bruce.
Kahit sandali lang pare, magpahinga na muna tayo. Okay, sige. Pero patayin natin ang flashlight ng cellphone natin. Mas madali tayong makikita ni Bruce kapag may ilaw tayo. Lumapit si Prince kay AJ. Bagsak ang balikat niya. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na aswang si Bruce. Ang tagal natin siyang nakasama. Bakit hindi natin napansin yun, AJ? Magaling siyang magpanggap, pare. Siguro, kaya niya tayo inimbita rito ay para gawing handa sa piyesta nila. Kung aswang si Bruce, malamang pati ang buong pamilya niya ay ganun din. Makalipas ang ilang minuto ay muli nang kumilos sina Prince at AJ para makalabas sila ng gubat. Nagmamadali silang naglakad habang nanginginig sa lamig ng gabi at takot sa maaaring mangyari. Sana hindi niya na tayo masundan, pare. Sa tingin ko ay hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatay. Alam niya na ipagkakalat natin ang sekreto niya at ng pamilya niya. Kaya hindi tayo pwedeng mamatay dito, pare. Sigurado rin ako na sina Bruce ang pumatay dun sa lalaking nakita natin. Kaya pala panay ang pagtatakip niya sa masasamang nangyayari rito sa kanila dahil siya mismo ang aswang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang marating nila ang mas malalim na bahagi ng gubat. Doon ay tila mas lumalamig ang hangin at ang liwanag ng buwan ay halos nawala na sa ilalim ng makapal na dahon ng mga puno. Ngunit sa gitna ng pagtakbo ni na Prince ay isang figura ang lumitaw sa kanilang harapan. Si Bruce. Tumigil ang dalawa. Walang ideya si Prince kung paano nakapunta si Bruce doon ng ganun kabilis. Prince, kailangan mong lumayo kay AJ. Hindi mo alam kung ano siya. Huwag kang makinig sa kanya, Prince. Lahat ay gagawin niya para lituhin ka. Siya ang aswang, Prince. Si AJ ang aswang. Hindi mo ba napapansin? Kaya siya palaging wala tuwing gabi dahil nagkakalat siya ng lagim dito. Malamang, siya rin ang pumatay sa lalaking nakita natin. Huwag kang makinig sa kanya, Prince. Sinungaling si Bruce. Siya ang totoong aswang. Kaya niya tayo gustong pigilan sa pag-alis. Dahil ayaw niya makatakas tayo. Pinagmasdan ni Prince ang dalawang kaibigan. Si Bruce na puno ng galit at desperasyon at si AJ nakitang-kita ang takot sa muka. Lumapit ng bahagya si Bruce. Mabilis na inilabas ni Prince ang Swiss knife at itinutok yon kay Bruce. Huwag kang lalapit! Papatayin kita, Bruce! Huwag mo akong susubukan! Prince, pare, hindi ka ba naniniwala sa akin? Kilala mo ako mula noon. Wala akong dahilan para saktan ka. Pero si AJ, siya ang dahilan ng lahat ng kaguluhan dito. Simula nang dumating kayo rito, pare, nagsimula na ang pagpatay ng aswang dito. Prince, alam mong hindi ko magagawa yon. Matagal na tayo magkaibigan, di ba? Hindi kita kayang lukuhin. Nanginginig ang kamay ni Prince habang hawak ang Swiss knife. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Prince, please, makinig ka sa akin. Kung hindi ka lalayo kay AJ, baka ikaw na ang susunod niyang biktima. Tama ng kasinungalingan mo, Bruce. Hindi ba't kaya mo kami inimbita rito ay para gawing handa sa fiesta nyo? Hindi lang ikaw ang aswang, pati ang buong pamilya mo. Nakatitig si Prince kay AJ at sa kabila ng lahat, pinili niyang maniwala sa kaibigan na mas matagal niya nang nakasama. Bruce, kung hayaan mo lang kami ni AJ na makaalis dito, ipinapangako ko sa'yo, habang buhay naming itatago ang sekreto mo. Hayaan mo lang kaming mabuhay ni AJ. Parang awa mo na, pare. Prince, ano ka ba? Huwag ka magpalinlang kay AJ. Maniwala ka sa akin. Siya ang aswang at hindi ako. Nagsisinungaling siya. Inunahan niya lang ako na magsabi sa'yo dahil nalaman ko lang totoo niyang pagkatao. Pabayaan mo na lang kami na makaalis, Bruce. Isipin mo na lang ang pagkakaibigan at mga alaala natin. Hindi kami naging masamang kaibigan para gawin mo to sa amin ni AJ. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang dumating si Mang Kanor na may hawak na itak at buntot ng pagi. Ang biglaang pagdating ng albularyo ang nagpatigil sa kanilang tatlo. Tumigil ka sa kasinungalingan mo! Prince! Lumayo ka sa lalaking katabi mo! Siya ang aswang at hindi si Bruce. Nakita ko siya kanina habang nag-iikot ako. Nagbago siya ng anyo at naging aswang siya. Inatake ko siya, kaya siya may mga sugat. Naguguluhan na napatingin si Prince kay AJ habang naluluwa.
Biglang nag-iba ang ekspresyon ni AJ. Ang kanina tila inosenteng anyo nito ay biglang naglaho at isang malalim na ngisi ang sumilay sa mga labi nito. Bigla namang napaatras si Prince. Sa tingin ko, ay wala nang dahilan para magpanggap ako. Gusto ko lang sana makaalis na mapayapa sa lugar na ito. Pero pinipilit niyo akong gumawa ng bagay na pagsisisihan yung lahat sa huli. Biglang nagbago ng anyo si AJ. Mula sa likod nito ay lumabas ang malalaking pakpak. Naging matulis ang mga kuko nito at maging ang mga ngipin. Sa isang kisap mata ay tuluyan ng naging aswang si AJ. Tapos na ang pagtatago. Papatayin ko kayong lahat. Sa isang iglap, umatake si AJ kay Prince. Ngunit mabilis na naitaboy ni Mang Kanor si AJ gamit ang buntot ng pagi. Napahandusay si AJ sa lupa nang lumatay sa likod nito ang buntot ng pagi. Hindi kita papayagan makapatay pa ng iba. Sumugod si AJ kay Mang Kanor, ngunit mabilis itong inatake ni Mang Kanor gamit ang itak at buntot ng pagi. Ang mga tunog ng itak na tumatama sa katawan ni AJ at ang mga hiyaw nito ay umaalingaw-ngaw sa buong gubat. Nagpatuloy ang laban. Mabilis na nakaiwas si Mang Kanor sa mga matatalim na kuko ni AJ. Nakita ni Prince ang kakaibang bilis ni AJ, ngunit hindi rin nagpatalo si Mang Kanor. Nagpatuloy ang sagupaan hanggang sa isang malalim na hiwa ang nagawa ni Mang Kanor sa dibdib ni AJ gamit ang itak. Napasigaw si AJ nang ipagdiinan pa ni Mang Kanor ang itak sa dibdib nito. Nang hugutin ni Mang Kanor ang itak, ay walang buhay na bumagsak si AJ sa lupa. Umiiyak na nilapitan ni Prince si AJ na nasa anyong aswang pa rin. Hindi niya alam kung hahawakan niya ba yon. Halo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya. Lumapit si Bruce sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Alam ni Prince na parehas silang nasaktan ni Bruce sa sinapit ni AJ. Ngunit wala silang magagawa dahil si AJ na rin ang pumili ng kapalaran nito. Nang may masmasan sila, ay inilibing nila sa gitna ng gubat ang bangkay ni AJ. Bago sila umalis doon, ay nagpasalamat sila kay Mang Kanor. Kung hindi dahil sa matandang albularyo, ay baka hindi na nakalabas ng buhay ng gubat sina Prince at Bruce. Nagdesisyon si Prince na umalis na sa Baryo Luok. Hindi niya na kinayang manatili pa roon matapos ang lahat ng nangyari. Inihatid siya ni Bruce sa pier at habang hindi pa nakakasakay ng barko ay sandali silang nag-usap. Doon ipinaliwanag ni Bruce ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Habang pabalik ako sa bahay, nakita ko si Mang Kanor. May nilalabanan siyang aswang. Hindi ko agad nakita kung sino. Kaya lumapit ako. Dala ko ang flashlight ko. At doon ko nakita si AJ. Nang makita naman ako ni AJ, bigla siyang tumakas at hindi na namin siya nahabol ni Mang Kanor. Nakakalungkot lang na kailangan niya mawala, Bruce. Kaya ko siyang tanggapin kahit aswang siya eh. Kasi kaibigan natin siya, pare. Pero nang sinabi niya na papatayin niya tayo upang protektahan ang sikreto niya, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Nang makabalik na si Prince sa condo unit niya, ay doon niya na siguradong ligtas na siya. Dala-dala pa rin niya ang lungkot at trauma nang dahil sa nangyari. Isang gabi, habang nanonood siya ng balita sa telebisyon, isang balita ang gumulat sa kanya. Natagpuan ang bangkay ng isang babae sa isang talahiban sa isang tagong barangay. Kinilala itong si Grace Encarnacion. Si AJ Torres na boyfriend ng biktima ay itinuturing na sospek sa pagkamatay ni Grace. Ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa ring lead ang pulisya kung nasaan si AJ. Hindi makapaniwala si Prince sa kanyang narinig. Bumigat ang kanyang dibdib. Doon niya napagtanto na kaya nais magbakasyon ni AJ sa malayo ay upang takasan ang ginawa nitong pagpatay sa sarili nitong nobya. Hindi nagsalita si Prince sa mga pulis. Alam niya na kahit ano pa ang sabihin niya tungkol kay AJ ay walang maniniwala sa kanya. Sa halip, tahimik niyang ipinagdasal ang kaluluwa ni AJ para na rin sa kapayapaan nito. Pinilit ni Prince na kalimutan ang hindi magandang alaala na nangyari sa lugar ni Bruce. Bagamat nagpatuloy siya sa kanyang normal na buhay, nanatiling sariwa sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa Baryo Luok. Ang trahedya ng pagkakaibigan nilang tatlo ay isang parte ng kanyang pagkatao na habang buhay niyang
dadalhin. AJ,